أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid at magulang, mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, mga umma ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sa araw ng Lunes, ika-21 ng Muharram, ka-21 ng Muharram, 1448 ng Hijra. Ng Hijra ay tatalakay tayo ng isang espesyal na topiko sa hapong ito, at ito'y walang iba kundi ang gaya ng ating naianunsyo gaya ng ating naianunsyo na ito ay patungkol sa ruqya, ang katotohanan nito sa Islam, at ang sihr at ang jinn. Itong mga ganitong mas'ala na may kinalaman din sa ating akida, dahil sa napakaraming mga nagsisilipana na mga katuruan patungkol dito na ang akala ng tao yun ay totoo ayon sa Islam. Kaya binabati namin muna kayo ng pagbating itinuro ng Sugo alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago pa tayo dumako doon sa ating tatalakayin sa hapong ito, ay binabati natin ang si Commander Jack Usama dyan po sa Lumatil, at ang mga pamilya ng kanyang yumaong kapatid na walang iba kundi si Police Nuhi Usama rahimahullah, at ang mga anak at asawa niya, at mga anak niya, ay pinaparating pa rin natin ang ating condolences o pakikiramay sa kanila sa pagkawala ni Sir Nuhi, na isa rin sa mga taga-subaybay natin sa programang ito. At sa inyong pag-welcome sa amin at pag-asikaso sa amin, sila Agaw Jeffril Uddin, at ganoon din ang kanyang tatay, si Papa Toto, si Papa Kukoy. Subhanallah, dumating kami doon sa Sapo Masla, kasama ko si Akhwalid, ay talagang devastated ang halos sa buong barangay, no? Hanggang Glan daw yun. Medyo lumagpas kami doon sa venue ng muhadara, so nakita namin yung mga lugar kung saan nag-evacuate ang mga tao dahil sa malakas na lindol. Kaya pagpatuloy pa rin natin ang panalangin para sa ating mga kapatid doon at pagtulong sa kanila in kind, no? Kailangan nila doon ng mga pagkain, tubig, kumot, no? Yung kanilang para sa kanilang pang-araw-araw, no? At medyo natakot nga ako doon sa gym doon sa may Sapo, yung unahan niya, Padido na ba yun o ano yung lugar na yon. Talagang sa devastation is wala na silang ibang masisilungan kundi yung gym nila. At ang gym na yon ay subhanallah, medyo may pagkatandaan na rin. Kinakalawang na nga yung mga haliging mga bakal, no? Na nagsisilbing stronghold nito. Kaya kawawa ang mga kapatid natin doon kung sila ay mauulit-ulit ang lakas na lindol
At hindi natin alam kung saan ang relocation nila. Si Allah ang tanging ating sandigan at pagpapaubayaan ng lahat-lahat. At ganun din naman sa team po ng ating mufti dyan sa Soxargen, mga jamaan ng Lumatil, si Ustad Rahib Haile, at sino pa ba? Lahat po ng mga nagsipunta, hindi ko na po kayo mapangalanan isa-isa, of course, ang supportive from Bawing, si Akrasul Dahim, no? Gaw, at yung kanyang may bahay at ang kanyang biyenan, si Kakamunira Balabagan, relative ng mufti ngayon ng Soxargen. Salam po sa inyo at pagpalain kayo ni Allah. Inshallah naman sa July 8, dumalo din itong team ng mga Balik Islam, team nila Brother Muhammad Idris Buwan. Sila ay nag-invite din. Kasama ko rin ang mufti ngayong July 8 dyan sa Tupi, sa bagong bukas na masjid nila. So inshallah makita-kita po tayo roon, and asahan ninyo inshallah na ang inyong mga katanungan, dahil present po doon sa time na yun ng mufti ng Soxargen, ay bibigyan po ng kasagutan ayon sa kitab at sa sunna sa manhaj ng Salaful Ummah. So kanya po, yung mga nasa malalapit ay kung nais po nila ng makarinig ng mga kaalaman ayon sa kitab at sa sunna, sa manhaj ng Salaful Ummah, dumalo po sila. In-encourage natin silang dumalo sa petsa po na iyan. Naroon po ang ating mufti ng Soxargen at ganun din ang iba pang mga members ng Darul Ifta Soxargen at ng mga jamaa natin na naroon. Ating pong pagbati sa inyong lahat at jazakumullahu anna khairan. Ganun din, no? May ganap din noong Sabado, of course, kasal ng aking pinsan, si Habibur Rahman, Omar Pandaog, at ang kanyang kabiyak, si Khadija, anak ni Ustaz Khabir Malik. Alhamdulillah, naroon po kami lahat. Ang khatib po ng khutbatun nikah ay si Director Jamal Munib. At andun din si Sheikh Abdul Karim Miswari, ang Vice Chairman and Acting Chairman ng Central Committee ng Moro National Liberation Front. And at the same time, MP and Deputy Speaker po sa BARM, sa kasalukuyang BARM, dati under Chairman Murad, the CM of BARM noon, and then the current Chief Minister naman ngayon, si Sir Abdurrauf Makakwa. So, alhamdulillah, maraming kaganapan ng weekends, and mula Friday hanggang Sunday, halos hindi na tayo nakapagpahinga. Alhamdulillah, siguro dun na sa kung luluubin ni Allah ay doon na sa kamatayan natin tayo magpahinga sa pagsisilbi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binabati natin sina Carolina Manaloto. May request itong sister na i-post yung anak niya, siguro yun na natanggap sa Al-Ma'arif. Actually, sister, marami pong nais na i-post natin dyan sa page, dito sa page na natanggap sa Al-Ma'arif, no? Kaso nga lang, hindi ko lahat kayo ma-accommodate. Hindi lahat ma-accommodate. At kung meron man po tayong ipaprioritize, unahin ko yung natanggap dito sa Davao City, siguro. Isa na dyan ang minamahal nating kapatid at para ng, siguro, anak na siguro ito, dyan sa Ilang, no? Bangsa ko rin sabi ni, tayo mangundan nyo tausog, dang Ilang, si Al-Kaiser Solo. Natanggap po siya sa Al-Ma'arif, si Al-Kaiser. And kailangan niya po ng tulong kasi alam naman natin sa ngayon na hindi na po gaya ng dati ang Darul Hijra o ang Al-Ma'arif na libre ang pag-aaral ng mga kabataan. Ngayon nagbabayad na sila dahil kung mayroon mang suporta o sweldo yung mga guro,
yung pong maintenance na po ng ng school at pagkain po ng mga estudyante at lahat-lahat yan po ay ang siyang masala o malaking issue sa kanilang pag-aaral doon. Kaya sa mga may kakayanan, wag po tayong maging maramot sa landas ni Allah Ta'ala. Nais natin ng malaking deposito sa kabilang buhay. Wag pong kahit saan-saan lang, okay na yung mag-deposit tayo sa masjid, mag-deposit natin madrasa, pero higit sa lahat po, yung mga nagsisipag-aral sa madrasa, sa mga maahid, bigyan po natin ng kaukulang suporta sila sapagkat ang binubuhay po nila ay ang relihiyon natin. Ang binubuhay po nila ay ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Isang balik Islam, isang kapatid na badyaw na Muslim, isang tiruray na kapatid na Muslim, isang aitang kapatid na Muslim, tiboli na kapatid na Muslim, ang matulungan mong makapagtapos al-ma'arif o sa Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab o anumang paaralan sa, tayo naging dulungan yun? Ikalupang ko, Manarul Ulum, sa Mahad Manarul Ulum, anumang mga maahid dito, sa Davao, dito sa, may stay-in sila dyan sa EMEA, at ganun din kay Al-Furqan naman ni Sheikh Arafat Taha, makasuporta ka ng kahit isa mag-aral sila o yung mga nag-aaral kay Ustad Hafid Bautista sa kanyang maliit na maahad ng Mutun o hindi kaya sa Jensan, doon sa Al-Hijra o hindi kaya doon sa Al-Hikmah, doon kay Dr. Abdullah. Makatulong ka, makasupport ka dyan sa Darul Ulfa, dyan sa Zamboanga City or sa Ma'had Ad-Diya, ka ng mga bata dyan, Mahad Sunnah, ang dami na mga kapatid, makapagsuporta ka dyan, isa dyan sa kanila, maging ustad, maging isang liwanag ng kaum, masugpo ang mga mungkarat, ang mga bida, ang mga syirkiyat, napakalaking deposito na, kapatid. Sa tuwing siya ay may reward, sa tuwing siya ay matututo ng isang ilm, ikaw din, kahit nasa libingan ka pa ay tuloy-tuloy yung tulong, yung reward sa iyo. Iba na lang kung nagmurtad ka bago ka namatay. Kung hindi naman, tuloy-tuloy yon hanggang sa ikaw ay nasa libingan. Subhanallah. Huwag po tayong maging maramot, mga kapatid. At itong mga kapatid natin na ito, nagsisipag-aral. Sila ay mga liwanag ng kaum. Yung mga sinusuportahan nyo dyan, o humingi ng suporta sa Jordan, sa Jamiat Mu'ta, mga nag-aaral doon, sa Sudan, sa Khartoum. Pag-uwi nila sila ang mga pag-asa ng umma natin, mga kapatid. Pag-asa ng umma natin na magutos ng mabuti, magbabawal ng masama, magpapaliwanag sa atin patungkol sa reliyong Islam. Kailangan natin yun. Ako, sa totoo lang, tuwing may nakakapagtapos from Madina, kahit yung iba, naging naturuan ko pa noon o gustong-gusto ko silang makauwi para matuto ako sa kanilang natutunan doon. Dahil maaaring ako, pag-graduate ko 2018, on the, yung magister at pero hindi na ako lumabas pa para sa pag-aaral. After ng Azhar, after ng Jamiatul Imam, hindi na ako, conferences na lang, mga tadribat, pero iba yung mga murakiz ka sa pagpalab sa harap ng mga ulama. So maaring may mga nakalap sila na hindi ko nabasa at mayroon silang mga natutunan na hindi ko alam. Kaya gusto kong silang makausap, makita, marinig sa kanila dahil baka may mga latest ng mga masyayikh na tinafsil sa kanila sa time na wala na ako doon sa mga universities na kung saan sila nanggaling. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Surah Tawbah 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. At hindi ka kaasalan ng mga mananampalataya na lahat-lahat sila ay magsisipunta sa jihad. Buo sila. Ibig sabihin, ito yung original na hal ng jihadul qital na walang iba kundi fardu kifaya. Fardun alal kifaya,
kung ang hal ng jihad is fardun alal kifaya, ibig sabihin ay nararapat na mahati yung tasking ng mga kamusliman. Mayroong mga magsisipag-aral. فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Sabi ni Allah, kung mayroon lamang isang grupo ng mga tao sa kanila, grupo ng mga mananampalataya sa bawat firka, sa bawat grupo ng mga nasa jihadul qital sa Midan, ay mayroong grupo mula sa kanilang magsisipag-aral sa relihiyon. Sabi ni Allah, waliyunziru, upang sila magbigay babala, paalala sa kanilang bayan kapag sila ay umuwi, la'allahum yahdharun, upang sila ay ang kanilang mga bayan na yon, na kanilang pagsisiuwian, ay makapaghanda sa anumang babalang ibibigay nila sa kanila. Kanya, kinakailangan ang mga ulama at ang mga mujahidun magkakasama sila. Dahil ano ang silbi ng matututo sila sa pakikibaka, pakikipagdigmaan, kung wala naman silang fiqh doon. Tandaan ninyo, ang relihiyon na walang tamang unawa ay bulag. Bulag. Bulag, pipit, bingi. Yan ang mangyayari kapag walang ilm. No? Anuhin mo yung mag-aalsa siya ng tawag dito kukuha siya o dadala siya ng armas laban sa kalaban ng Islam. Siya mismo na jahil siya sa relihiyong Islam, kalaban siya mismo ng Islam. O paano yun? Yun ang mas mahirap na kaaway ng Islam, ang jahil sa kanyang relihiyon. Dahil magsasalita siya ng kahit ano sa relihiyon niya na wala naman ditong anumang katuturan o walang anumang dalil. Naam. So, kanya mga kapatid, ngayon naman ay aaralin natin, gaya ng ating nahipost, ano ba itong ruqya syar'iyya o papaano ba ang ruqya ayon sa kitab at sa sunna ng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ano ba ang ruqya na tinatawag? Una sa lahat, ang ruqya, ang ruqya, ibig sabihin nito ay al-ilaj o panggagamot, no? Yung panggagamot na tinatawag. Ayon sa ating mga ulama, ay ito ang pakahulugan nito o ta'rif nito, ang ruqya na tinatawag ayon sa mga ulama, sabi na, huwa hiya al-istishfa'u bi ayatil Qur'anil Karim wal ad'iyati an-nabawiyyati al-ma'thura wa hiya bimathabati al-'udha tahsin wad-du'a al-'udha allati tuqra'u wa yunfathu biha 'ala al-marid lidaf'i al-afati kas-sihr aw al-'ayn aw al-hasad aw al-amrad al-jasadiyyati wan-nafsiyyah. Naam. Ang ruqya syar'iyya, ito yung paghingi ng shifa o ng gamot sa pamamagitan o ng kagalingan sa pamamagitan ng Quran al-Karim at ng mga dua mula sa tinatawag na mga ahadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wahaya bimathabati al-'udha. At ito ay katumbas ng tinatawag na al-'udha o protection, shield, na binabasa natin, binibigkas natin, at atin itong iniihip doon sa marid o sa may sakit, upang ang mga afat, ang mga kadahilanan o sabab na nandun sa kanya, sa sakit na yon, naging cause, naging dahilan, kagaya ng sihr, ayn, at iba pa, awil hasad, inggit, o kahit pang physical na mga sakit, at ganun din ang mental na mga sakit. So nagagamot po ito lahat ng ruqya. Gaya ng sinasabi ni Allah sinabi ni Allah sa Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.
Kaya sabi ni Allah Ta'ala, ibinaba namin mula sa Quran Al-Karim, وَمَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sabi ni Allah Ta'ala, at ibinaba namin mula sa Quran ang anumang mayroong gamot at awa para sa mga mananampalataya. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. At hindi magdadagdag ito sa mga zalimin maliban lamang sa kalugian. Naam. Kanya, taib. Al-Quran, kamilan, ang Quran sa kabuuan nito, Al-Quran shifa'un lil qulubi min al-amradi wasyubuhat wasyahawati wal jahl. Ang Quran bilang kabuuan, ito ay gamot sa sa puso mula sa mga sakit na espiritual ng puso, syubuhat, syahawat, no, mga pag-agam-agam sa reliyon o mga alanganing aral o maling turo. At ganun din ang mga syahawat o yung mga desire na pinagbabawal o babangga sa sharia. Wal jahal, kay mangmangan, wa shifaun lil abdan. Ang Quran al-Karim din ay shifaun lil abdan. Ito ay gamot, kaganingan para sa pisikal na katawan. Birrukyati syar'iyya, sa pamamagitan ng panggagamot na naayon sa sharia. Huwa rahmatun lil mu'minin. Ito ay rahma sa mga mananampalataya. Lilladina yatadabbarunahu wa ya'maluna bih. Sa mga nagninilay dito, nagbubulay-bulay rito at mga nagsisipag-apply nito. Naam. Ibig sabihin mga kapatid, nang sinabi ni Allah Ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Al-tab'id, ibig sabihin, yung ilan doon, may mga ayat sa Quran Al-Karim na talagang ang hukom niya is pang shifa, pang nagdadala ng kagalingan. Kayo nang alamin natin, mula sa Quran Al-Karim, tungkol sa ruqya, no, kung papaanong itong mga ayat na ito tumutumbok, tumutumbok sa tinatawag na yung mga ayat na may dalang kagalingan. Specific doon, sa sakit. Isa na doon halimbawa, yung mga tinatamaan sila ng mga anxiety and all. May mga dua, napaka-kompleto ng Islam. May mga panalangin at iba't iba pang mga ayat na nakafocus po doon sa usapin na iyon. Nakafocus doon sa mga qadiyya o issues na iyon, mga kapatid sa Islam. Na, taib. Pero dapat alamin natin ang mga syurut nito, kung papaano, kondisyon, kung papaanong magiging correct ang ar-ruqyatu syar'iyya. Paano ba siya magiging syar'i? Kasi may mga panggagamot na ginagawa ng mga manggagamot, mga albularyo at ano-ano pa riyan na bumabangga sa reliyong Islam. Kasama na dun yung mga natutunan natin sa Malaysia, Indonesia, yung mga Indonesia na mga salita na may mga malalalim na ibig sabihin at minsan tinatawag pa ang syaitan. Waliyadu billah. Yan po ay sihir, yan po ay pangkukulam. At alamin natin mamaya ang kaibahan nito, ang ruqya at ang sihir na tinatawag. So isulat niyo po ito sa sinumang mga may ballpen na nariyan nakaharap sa ating o nakikinig ngayon sa radyo, hindi man kaya ay sa ating FB page. Una, isa sa mga syurut al-asasiyah o mga basic na pinakapundasyon na kondisyon ng ruqya syar'iyya an takuna bi kalamillahi ta'ala aw al-Qur'an al-Karim wa bi asma'ihi wa sifatihi aw al-ad'iyati al-ma'thura. Una, kinakailangan ng kondisyon ng ruqya an takun, kinakailangan sa pamamagitan nito ng pangalan ni Allah, salita ni Allah Ta'ala,
ang Quran. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, at sa pamamagitan ng mga pangalan niyang katangi-tangi at ng kanyang mga katangian na dakila. Aw bil ad'iyatil ma'thura, o hindi kaya ay sa mga panalangin o dua na nababanggit sa sunnah. Wa yushtarat an takuna bil lughati al arabiyyatil fusha aw bima yufham ma'nahu. Shart din o kondisyon din na ito ay lugatul arabiyya, al-fusha, the eloquent Arabic, hindi Amiya. Aw bima yufham ma'nahu, o hindi kayong matututunan o maintindihan ang ma'na nito. Aw ma'al i'tiqadil jazim bi anna ash-shifa' min Allah wahda wa laysa lirruqyati atharun bidhatiha. Na kinakailangan din mayroon kang ang shart doon, isa sa mga shurut, ay maigting ang iyong akida o paniniwala, ang paninindigan mo sa puso mo, na ang shifa o ang kagalingan ay nagmumula kay Allah lamang, at hindi mismong sa rukya o sa panggagamot na yon, wala siyang athar sa kanya lang, kundi kung si Allah ang didinig doon at magbibigay, magkakaloob ng kagalingan. Kama yajibu khuluha tamaman min ash-shirki wal bid'a wat talasim al-muharrama. Ganun din naman ay kinakailangang malaya ito, malinis ito, ang rukya na yan mula sa shirk, sa bid'a at talasim. Ibig sabihin yung mga gawain ng mga mangkukulam ba? Yung mga paglalagay ng mga sasabit ng mga anklets, ng mga tinatawag na usog di umano na ginagawa ng iba. So, yan ay pinagbabawal, hindi yan kasama sa rukya. Syari'iyah, yung pinapahintulot ng syari'a. Ajma'al ulama'u kama dhakara al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani wa ghayrihi ala jawaz على جواز الرقية إذا اجتمعت فيها الضوابط التالية. Ang mga nagkaisang mga ulama, gaya ng binanggit ni Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, at ng iba pa bukod sa kanya, sa kapahintulutan ng rukya, kung maipon itong mga dawabit niya, mga rules na ito, conditions na ito na sumusunod. Una, an-nassul mubah. An-nassul mubah ay an takuna bi ayatil Quran أو بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية النبوية والأذكار الثابتة. Kinakailangan ang teksto na pinahintulot ayon sa Sharia. No? Ang takuna bi ayatil Quran. Kinakailangan mula siya sa mga ayat ng Quran. أو بأسماء الله وصفاته. O hindi kayo sa mga pangalan ni Allah at mga katangian niya. أو بالأدعية النبوية. O hindi kayo sa mga panalangin o dua na ginawa, itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, aw bil adhkar at-thabita, hindi ka sa mga adhkar na thabita, ibig sabihin na iulat na sinabi ng propeta o ginawa o binigkas ng mga sahaba. Naam, hindi yung imbento ng isang tao na hindi natin kilala, fi asrin min al-usur, kung yan ba ay ginawa o sinabi o binigkas ng mga salafus salih. Mag-ingat kayo, dahil may rukya ang mga panalangin ng mga Sufi, ang mga Ahlul Bida, ang mga Shia na nagkakalat na yan. Tinatawag nila yung Shamsul Ma'arif wal Mujarrabat. Yung dalawang kitab na yan, kahit sa Al-Azhar al-Sharif, ipinagbawal yan. At nag-uutos noon pa ang Azhar Karar na sunugin ang mga kitab na yan dahil mayroong kinalaman yan sa pagtawag ng mga jinn, sa pag-summon sa mga jinn upang tulungan ang Bani Adam sa mga gawain ng kagalingan o hindi kaya'y pati sa sihir, yung ma-inlove sa iyong babae o magagalit. Yan ay pinapasunog kahit sa Al-Azhar al-Sharif at sa kahit saan mang lupalop ng mga jamiat ng Ahlus Sunnah wal Jama'a. Naam. Ikalawa, al-ma'na al-mafhum. Kailangan ang ma'na ng rukya na iyon ay mafhum, maintindihan. An takuna bil lisan al-arabi aw bilugatin wadihatil ma'na, khaliya min at-talasim
wal kalimatil majhula aw syirkiyah. Ikalawang dabit o rules dito, an takuna bil lisan al-Arabi al-mafhum. Kailangan na ito ay sa Arabic language na maintindihan. Bakit nilagay ito ng mga ulama? Bilang proteksyon doon sa tadlis ng mga sahara, ng mga sahir, na kunwari, Quran yung binabasa nila, yung pala, meron silang ibang binibigkas. Tapos sinasabi nila, sa mga Arab countries. Sasabihin nila Arabic naman yon, pero hindi naintindihan kasi merong madmun, merong tinago doon na mga terminologies para maidaos ang sihir at masomon o matawag ang syaitan na kanilang gustong tawagin, wal'iyadhu billah. O hindi kaya kung ito naman ay Tagalog o ibang although preferred ng mga ulama ang talagang salita, ang Arabic language, pero kung halimbawa hindi kaya, nagmagindanao, nagtausog, nagmaranaw, nagdua siya sa ganung pwede naman. Pero kailangan kailangan maintindihan at wala siyang kaakibat na talasim. Or kalimat al-majhula, o yung mga kalimat na majhula. Yung mga hindi maintindihan na mga kalimat o mga salita. Halimbawa, yung mga ilmo ng tilik sa mga Malaysian. Tilik kutilik. Yung mga ganyan. Para madaling manganak o madaling lumabas yung man yung nasa tiyan. Hindi maoperahan. Yung mga ganyan. Majhula. O hindi kaya may shirk. Hung saitan. Hung kuwan. Yan ay paghingi kay syaitan. Sabi ni Allah Ta'ala, Alam a'ahad ilaykum, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Fa'buduni hadha siratun mustaqim. Sinabi ni Allah Ta'ala sa suratu Yasin, paborito natin ang Yasin, pero hindi natin iniunawa ang tafsir nito. Sinabi ni Allah Ta'ala, sinabi niya, hindi ba ako ay nakipag-agree, nakipagkatipan, nakipagkasundo sa inyo, mga anak ni Adan, na huwag ninyong sambahin si syaitan. Tunay na siya ay bukas na kaaway sa inyo. Wa'buduni at sambahin nyo lamang ako, wa'buduni, ako lamang ang iyong sambahin, ang kaisahan ko, hada siratun mustaqim, ito ang tuwid na landas. So wag nating haluan ng mga ganoon. Kailangan walang halong ganoon, so saka siya maging pwede. Al-i'timadus sahih. Al-i'timadus sahih, ibig sabihin at tawakkulus sahih. Ibig sabihin yung tamang pagtitiwala. An ya'taqid ar-raqi wal marqa aw an ar-ruqya ar-raqi wal muraqqa an ar-ruqya mujarradu sababin wa anna ash-shafi al-mu'afi huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Ang maniwala ng maigting, ang nanggagamot, ang nagsasagawa ng rukya, at yung sinasagawa ng rukya, na ang rukya na yan o panggagamot na yan ay sabab lamang, dahilan lamang yan. At ang tunay na nanggagamot at nagbibigay ng kagalingan ay si Allah lamang ang nag-iisa. Yun ang dapat, hindi yun dahil si wali, si maulana, si ustad na yun ang nagpagaling, hindi, si Allah. Kaya kinakailangan sa isang raki, malakas din ang tawhid niya kay Allah Ta'ala. No? Dahil kapag na mangha siya sa kanyang ginawa, doon na magsisimula na maaring hindi na si Allah Ta'ala ang kanyang pinagsisilbihan, kundi ang popularidad, ang riya at lahat-lahat ng yan. Susunod na dawabit o dabit, as-salamatu minal muharramat. Kinakailangan yung rukya mo, bibigkasin mong panggagamot ay wala siyang kahalong muharramat. Ibig sabihin, alla tatadamman al-isti'ana bil jin. Alla tatadammana al-isti'anata bil jin. Kinakailangan wala siyang nilalaman, wala siyang content na paghingi ng tulong sa jin. Awil khalwatil muharrama bil mar'atil ajnabiyya. O hindi kaya ay magkhalwa siya sa gagamutin niyang babae na hindi niya naman kaano-ano.
aw lams, ma la yajuzu lamsu. Hindi kayo hipuin niya ang anumang bawal hipuin. Wala iddia ilmul ghaib. At hindi siya pwedeng mag-claim ng ilmul ghaib. Sabi nila, ay pinagamot ko na yan doon sa tawi-tawi o sa hulo. O hindi kaya sa basilan. O tapos sabi niya, imang ubat niya to, saki sa blong niya, kita niya tudlong niya. Biyari ko ng jima to. Ay, walang alam sa ghaib ang nagrurukya. Si Allah lang ang nagbibigay niyan. Sa sino mang kanyang piliin, sa kanyang mga alipin, sa mga propeta, lalong-lalo na. Alimul ghaibi was shahada, la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Sinabi ni Allah Ta'ala, si Allah ang siyang nakatatalastas ng lubos o ng ganap sa al-ghaib, sa mga hindi nakikita. At sa mga nakikita, hindi niya ikasabi niya pinapakita o pinapalitaw ang kanyang ghaib na ito sa sino man, liban na lamang sa kanyang kinalugdan sa sino man sa mga propeta. So, hindi pwede yung magkiklaim siya ng al-ghaib. Sabi niya, para bang nakikita niya ang mga bagay nito. Yan ay gawain ng mga kuhan, gawain ng mga manghula. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa atin sa hadith na muttafaqun alaihi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kuhanan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, sino man ang pumunta sa isang mangkukulam o isang manghuhula at pinaniwalaan niya, naniwala siya sa kanyang sinasabi, tunay na kanyang tinalikuran, kanyang itinapon ang anumang kapahayagang ibinaba kay Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaya nakakatakot ito. It amounts to kufur, no? O maabot sa kufur itong gawain o itong mismong paglapit lang dito at paniniwala sa kanila. Nalawalaw niya in cellphone mo. Ba't kita pa mangingita? Pumunta tayo sa manghula na wala ang cellphone. Mag-drawing na yung manghula. Mag-drawing na siya. Ito ang mukha niya, ganito. Ayun, natapat doon sa pinsan mong matangkad na maitim. Nasabi mo na sa long niya, mangulimang saan. So makapaghukom ka ng hindi tama. So ang ginawa mo, sa galit mo, kumuha ka ng bara o ng bakal, pagkatapos hinambalos mo pag-uwi ng walang kaabog-abog yung iyong pinsan, namatay. O hindi kayo na comatose. Sino ang may sala? Ikaw at yung manghuhula, mangkukulam na pinuntahan mo. At napatunayan na yung cellphone mo pala ay nandun na naiwan sa taxi at ang taxi driver dali-daling pumunta sa address mo at sinuli yung cellphone. So, paano na? Huli na ang lahat. Nakapatay ka na. Nakasakit ka na ng iba dahil doon sa mangkukulam o manghula na yun. At bukod pa ron, kahit pa tumama ang kanyang sinabi, hindi pwede dahil mudda'il ghaib siya. Nagkiklaim lamang siya ng ghaib. Ni ang kamatayan niya, hindi niya alam. Ni ang kamatayan niya, hindi niya alam. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa mga ganitong nagpapakilalang raki sila. Raki, ibig sabihin marunong magrukya, pero ang rukya nila hindi syar'iyya. So kung masusunod yung mga dawabit na yon na binanggit natin o rules o conditions na yon, tama ang rukya ayon sa kitab at sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. So, tayo. Si Ibrahim Jamuna, si Ahmad Didat Sabdani Kadir ng Sasa. Salam po sa inyo. Anyway, mamaya, sasagutin po natin yung ilan sa mga katanungan ninyo. May topic po kasi tayo, Then, ngayon mga kapatid, ano naman ang sihr na tinatawag? Anong kaibahan nito sa tinatawag na rukya? Kasi akala ng iba, nakukonfuse yung iba, baka mamaya yung sihr ay yung rukya mapagkamalan yung sihr. At yung tinatawag naman na sihr mapagkamalan yung rukya. May mga tao na nag-claim na raki sila pero sahir talaga. Bakit? Yan na yung magsasabi sa iyo na, okay, para gumaling yung anak mo, kumuha ka ng 7 manok na virgin. Puti lahat. Tapos, dala ka ng pentel pen, ng Manila paper, at balde ng tubig. Yung pala, project ng apo niya, kaya pinapabili sa'yo.
At saka malaking pagkain at kapistahan. Kasi 7 manok na virgin. Anong kinalaman nun? Saan ka nakakita ng dalil doon? Walang dalil yon. Bagkus yan ay gawain ng mga kuhan at ng mga suhara. Mga sahara. Yung mga plural ng sahir, sahara. Jam'u taksir. O al-kathra. Naam. Yung maraming mga mangkukulam, mambabarang, kanilang ginagamit yan lil-irtizaq para sila ay magkapera. At nagkukunwari sila, pakunwa sa kanila na sila ay nagrurukya. Waliyadu billah. Naam. Ang sihir ayon sa lugha, wa kullu amrin khafi sababuhu walut. Naam. Khafiyun sababuhu walutfun wadak. Ibig sabihin ang sabab niya ay nakatago at banayad wa yuqsadu fil istilah syar'i azaim wa ruqa wa iqad tu'athir fil qulub wal abdan fayamradu aw yuqtal yumrid aw yuqtil yuqtil aw yaqtul aw yufarriq bayna al mar'i wa zawjihi wa dhalika biidhnillahi ta'ala. Ano daw yun? Azaim waruqa, mga panggagamot at yung mga azaim o mga ano tayong biya? Kuhan yan. Anting-anting. Wa'iqad, yung mga nuts, yung mga tinatay nila, habak sa Bisaya. Anting-anting. Tu'athir fil qulub, na nagkakaroon ng epekto sa mga puso at mga katawan. Yumrid, nagpapasakit. Wayaktul, nakakapatay. O yufarriq bainal mar'i wa zawjih, nagpapahiwalay sa mga mag-asawa. Wadhalika biidhnillah, at lahat ng ito sa kapahintulutan ni Allah Ta'ala. So makakapagtanong ang iba, kung yan ay sihr, yan ay pinagbabawal, bakit pinapahintulutan ni Allah Ta'ala? Lahat yan babalik pa rin sa mas'ala ng al-qadha wal-qadar at ng masyi'a kawniyya at masyi'a syar'iyya ni Allah Ta'ala. Malawak at malalim yan at ibang topic, pero masasabi natin lahat ng mga bagay na ipinagbabawal ni Allah na nangyayari, yaqa, at yung mga maasi, gawain ng syaitan na mga nangyayari, yan ay test para sa ating lahat na mananampalataya. Upang malaman natin kung alin ang susundin nating path. Kung hindi ba tayo maharang o mahadlangan ng mga isipan at puso natin tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kung susundin ba talaga natin at panghawakan ang Quran at ang Sunnah, doon matitest ang ating aqida. Naam. So ang sihr, tataaddad mafahimu sihr wa tafasilihi bayna al-haqiqati wal waham. Magkakaiba ang mafhum o konsepto ng sihr, ng salamangka o pangkukulam at ang mga detalye nito sa pagitan ng hakika, ng realidad at ng waham o ng agam-agam, kuro-kuro. Hakikatuhu, ang katotohanan nito ayon sa mga ulama, dhahaba jumhurul ulama'i wa ahlus sunnati ila anna sihra thabitun walau haqiqatun waqi'iyah. Ang sihr, sabi ng majority ng mga scholar ng ahlus sunnah wal jama'a, ang sihr na tinatawag ay thabit, pinagtibay sa dalil. Walahu haqiqatun waqi'iyah. At mayroon itong realidad na nagaganap. Ibig sabihin, reality. Wad dalilu ala dhalik, at ang dalil dito, nagpapatunay, ma warada fil Qur'anil Karim wal Hadith Nabawi Sharif. Ayaong mga nababanggit sa Quran at nabanggit sa Hadith ang Nabawi Sharif. Kagaya nung si Harut at si Marut, mga anghel na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Babil. Wama arsalna minal malakaini bibabila, wama unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. At ano man yung ibinaba sa mga anghel na yon, na si Harut at si Marut sa Babylon, sa Babil, sa Iraq. Ano yung daladala nila? Turuan ng mga tao ng sihr. Turuan ng mga tao ng sihr. Ang ibig sabihin nito ay pangkukulam. Para sa ganun ay matest sila
kung pipiliin ba nila ang pagsunod o mas pipiliin ba nila ang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung mga fayata'allamuna minhuma, at ang mga tao ay natuto sila sa kanilang dalawa ng ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji, yaong nagpapahiwalay sa husband sa asawa niya. So yan ang panggagayuma, pangano ng pagbabaliktad ng gayuma. So yan ay test sa mga tao. Anong sinabi nila? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Mga tao, kami ay pagsubok lamang ni Allah, huwag kayong magkufur kay Allah Ta'ala. So doon na try. Doon na test ang pananampalataya ng mga tao ni Sulaiman alayhi salam, kung ang kanila bang paniniwalaan ay ang daladala na yon na kapahayagan ni Sulaiman alayhi salam o ang siher na tinatawag. Pero marami sa kanilang pinagpalit ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paninindigan sa siher. Kasi lagi-lagi ang tao daiman nastashhidu o natamassaku bisyahidil mashhud. Bisyahidil mashhud. Nataathar daiman o yu'jibuna daiman asyahidul mashhud. Yung bagay na ating asyahidul mawjud o al-ajilul mawjud. Yung bagay na nakikita natin sa harap natin existing, yan ang ating paniniwalaan kaagad. To see is to believe. Not all the time. To see is to believe. Utak mo, hindi mo nakikita, naniniwala ka. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin physically, ng mata natin nakikita, pero naniniwala tayo sa mga adilla. Yun ang dapat nating tignan, ang mga dalil. Naam. Al-ajilul mawjud. Wa nahnu nansa o naghfal anil ghaibil mafqud. Yung ghaib na mafqud na tinatawag o yung unseen, na hindi natin nakikita, something which is missing or lost or not beyond the grasp of the naked eye, our eyes, our sight, the naked sight, yun ang ating, hindi na tayo naniniwala kaagad-agad dyan. Allahumma sayyiban nafi, ang lakas ng ulan sa Davao. I think dahil may bagyo yata sa Maynila, alhamdulillah, ito ay gawin nawang mapagpala ni Allah para sa mga mananampalataya. So, ang sihr na tinatawag, yatanawa as-sihr bayna ma huwa takhyil wa tamwih lil-ayn. Ang sihr na tinatawag, merong klase ng sihr na malikmata. What is made, yung bang magic na makikita, malilin lang ang mata mo. Kagaya ng nababanggit sa Suratul A'raf, sa Suratul Taha, sa engkwentro ni Musa alayhi salam at ng mga sahara ni Fir'aun, yung kanyang mga magicians. Wa bainama yu'tamad ala istikhdami syayatin wa talasim litta'thir al-fi'li ala hayatil insan. At sa pagitan ng kanilang pinaninindigan o pinaniniwalaan yung mga nagtitiwala o kumukuha ng assistance sa pamamagitan sa kanilang magic, sa pamamagitan ng paggamit ng mga satanas, ng mga demonyo, at ng mga talasim, ng mga, yung mga pangkukulam, gamit pangkulam, barbidal, o ano ba yung mga ginagamit nila pangkulam, lita'thir al-fi'li, para umepekto kaagad ala hayatil insan, sa buhay ng tao. Ngayon, sa social media, napakadelikado. Alam niyo kung bakit? Lahat ng picture ng family natin, sarili natin, nandyan na, nakapost. And yung mga sahara, yung mga nagsisihir, ang ginagawa nila, kukuha na lang sila sa Facebook, sa social media. Your complete identity na nandun, dahil available sa lahat, pwede na nilang kulamin yon at the same time, wala kang kaalam-alam, at umepekto sa iyo na tuliro ang utak mo, bigla na lang namamatay. Ang dami ngayon, mga vloggers, hindi ba? Mga vloggers, nakikita natin, karamihan mga hindi mananampalataya, hindi ba? Nangyari sa kanila, biglang natigok, ang bata-bata pa, biglang pumayat, biglang Bakit? Kung hindi tinamaan ng siher, tinamaan ng ain, tinamaan ng hasad, pero ang titigas ng ulo, panay ang post, panay ang ganito. Naam. Maliban na lang kung nag-post siya for the sake ng da'wa activity nila or hindi kaya ay labas sa pag-post. Pero make sure
na mayroon kang dhikr na sinamahan mo ng dhikr o ng pag-alala kay Allah o paglagay ng tabrik. Naam, like mashallah tabarakallah. Pero ngayon la, bidun faida, bila faida, bayan fashi, bi'amalun al-post hakada. Naam. Thumma ba'da dhalik, magtataka. Bakit ako na sihr? Bakit ako na ain? Bakit? Kasi binabalandra mo yung mukha mo. Everyday my day. Everyday ganoon. Yan ay pamamaraan dun madali sa mga Sahara na sila ay kukuha ng kanilang biktima sa pamamagitan ng Facebook. Naam. Itong ginagawa natin sa social media, mapanganib ba dito? Itong pagdadawa na, galit sila dito. Pero kailangan nating iparating ang katotohanan, kainan man kan, kahit paanong mangyari, ay nananalangin na lamang tayo kay Allah na proteksyonan niya tayo laban sa mga mainggitin at mga pusong itim. Noon na pinanghawakan ang itim na salamangka na iyan. Waliyadu billah. Ibalik nawa ni Allah sa kanila ito. No, kung hindi man sila magtauba. Naam. Kasunod yan, ano ang hukom ng sihr? Yu'addu as-sihr min al-kaba'ir wal mubiqat as-sab' al-muhlikat allati harrama al-islamu wa ja'alaha min a'mali ash-shirki wal kufr. Ang hukom nito, ang sihr na tinatawag ay kabilang sa mga malalaking pagkakasala. Wal mubiqat at sa mga makakasira sa ating pananampalataya. Ang mubiqat as-sab', yung pitong yon na makakasira sa ating pagka-Muslim. Pinagbawal ng Islam at ginawa ito, binilang ito kabilang sa mga gawaing shirk at gawaing kufur. So nakakamurtad ito, nakakalabas sa reliyong Islam. So papaano ang wikaya at ang ilaj o papaano po ang depensa rito sa sihr o sa pangkukulam o anuman niyang salamangka? Tatadammanu at-tahsinat ash-shar'iyya adhkar as-sabah wal masa. Yaong kabilang sa mga tinatawag na proteksyon laban sa sihr, ain at anuman ang pagme-maintain ng adhkar natin. Merong apps na, ang daming apps dyan, pinakasahi na work ng mga ulama na napakalapit, na mayroon talagang dalil, masnun sa sunnah, ay yung ginawa o sinulat ni Sheikh Wahf Al-Qahtani. Tama ba yun? Yung pangalan ng kanya? Yung author? Namatay yun mga 2000, kailan ba? Kasi itong sheikh na ito ay matanda, no? Naam? Sheikh Al-Qahtani, Hisnul Muslim. Ibig sabihin niya yung depensa o kalasag ng isang Muslim. Napakagandang kutayib. Napakagandang kutayib. Naam. Napakagandang kutayib nito. Ni Sheikh Al-Qahtani. Ano ba yung sabi? Booklet mo. Ano yung pangalan niya? Kalimutan ko. Abdul Wahab o Sa'ad ibn Wahf Al-Qahtani ba? Naam. Ito yun. Ang pangalan ng author si Sheikh Dr. Sa'id ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani rahmatullah alayh. Napakagandang kutayib, may apps na po ito. Nasa apps na po. So kung may cellphone kayo, hindi niyo na makalimutan or bulky pa sa inyo ito, meron na po yan. At mayroon pong mga harakat, may vowels po. Tingnan niyo po, may vowels po yan. Mababasa ito ng mga nagsisimula pa lang o elementary lang ang alam nila sa Arabic halimbawa. I-maintain niyo po yan. And yan po ay malaking proteksyon laban sa sihr. At si Allah Ta'ala po ang nagsabatas dito sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ganon din, nababanggit sa hadith as-sahih na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bisab'i hubub min al-ajwa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man yung gigising siya bisab'i tamaratin min ajwatil Madina. Yung ajwa, yung black black dates ng Madina, hindi sa umaga, yan ang kanyang kakainin sa umaga, inshallah tabaraka wa ta'ala, ay hindi siya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lam yadurhu sihrun wala sam.
hindi siya matatamaan ng anumang pangkukulam o ng anumang lason. So inshallah, dudugtungan natin bukas part 2 hanggang sa Miyerkules siguro ang pagtalakay sa usaping ito. Malawak ang usaping ito at in-encourage natin kung sino man ang nakaka-experience ng ganito, pwede silang tumawag dito sa ating himpilan kahit naka-live tayo sa messenger ko habang naka-live tayo upang matalakay at mabigyan natin ng karampatan na ma-identify kung yung kanilang na-experience ay sihir nga ba o hindi at ano ang lunas dito ayon sa kitab at sa sunnah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.